Nagsakastan po dapat ako. Ay, nagsakastan po ako, dapat po mag-seminary na po. Ikaw, so, nag-artista eh. Nag-indapit. Salamat po. Salamat po. Thank you, Sir Jojo, for that. And now, next to ask questions to our cast of In Thy Name, we have our media friend from Stars Photo. We have Alan Santon. Hello. So, good afternoon everyone. Congratulations dun sa trailer. Before my question, talagang nakakilabot yung trailer. Kasi talagang masyadong madugo sa kamadrama yung buhay ni Father Ruel. Yung question ko, aside kay McCoy na experience yung memorable scene ng torture, di ba? Yung pagdura, yung pag-ihi, di ba? Sa ibang cast din, siguro meron din kayo dahil mga masyadong madugo at ma-action yung eksena nyo dahil sa mga, siguro lalo na yung mga yung bihag, di ba? So any memorable experience na pwede nyo, not giving too much para ma-spoil yung movie, any memorable experience doing the film na hindi nyo malilimutan at magiging part ng inyong career bilang actor-actress? Anyone from the, siguro cast? Oh yeah, let's start muna with Cassie siguro. Kasi Cassie is a child star and we know that if there is anything in the world when it comes to exercising our faith, it's something that we should exercise a childlike faith. So from the eyes of Cassie, anong naging experience mo from this film? Siyempre, nakakatakot po kasi naranasan po namin kung ano po yung naranasan ng mga nakidnap po ng mga Abu Sayyaf before, and naranasan rin po namin ang sacrifice ni Father Ruel, and medyo masaya rin po kahit may mga difficulties, nagawa pa rin po nila ng paraan paano matuloy itong movie na to. Thank you, Cassie. And Laura, Direct Rocket is actually mentioning your name. Do you have anything to say regarding that question? What is your most notable experience when you were filming In Thy Name? Siguro, share ko yung first day namin ni Alex. Kasi yung ambush scene, which is a one long take, and it took us how many takes? Parang marami rin yun, di ba? So, yung una naming take, may araw pa, hanggang sa padilim na ng padilim. Pero kaya siya naging memorable din sa akin. And ang haba din kasi nung journey namin nun eh. Kumbaga, may jeepney, tapos gusto mo share ko na. May travel talaga. As in, papakita kung gaano kalayo ang eskwelahan mula sa mga kabahayan. So, malayo yung journey, tapos doon na nangyari bigla yung ambush na kinuha one long take. So, yun. Thank you, Ma'am Elora. Anyone from the crowd that would like to answer that question? Maybe we can ask all the cast, di ba? Baka meron sila mga experiences. Ma'am Ines. Sige po, dito po. Gusto po ba talaga ako sumagot? Ako po, naaalala ko po na very memorable po sa akin na eksena yung, kasi I played the role of Teacher Gemma. I'm one of the teachers po dito, nakasama po ni McCoy. So, very kakaiba po yung role ko dahil ako po ay teacher na buntis. Yes, 8 months po akong pregnant dito. So, kaya dito po natin makikita kung paano po ako pinahirapan ng mga Abu Sayyaf. Siyempre, ayaw ko na po ikwento yung iba. Pero meron po kaming isang eksena dito ni McCoy na siyempre, medyo na-intimidate ako kasi David ang ka-eksena ko at that time. Yung umiiyak po ako, hirap na po ako, na parang nararamdaman ko na po nalalabas na yung bata. Ayun. So yun, yung pain, yung hirap, yung galit. So, kailangan ko po talagang i-deliver yun. Eh, syempre, bago po yung aking director, yung aming magaling na director na si Direk Cesar, kaya sabi ko po talaga, sobrang bago po yung role sa akin, kaya sabi ko sana po, magampanan ko po ng maayos. At sana naman po, nagawa ko naman po yun ng maayos. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Ines, for that. Now, coming from that name, I'd also like to sharing the same name, sound like name. Yves, you've played a very notable role in Thy Name. What is
the most memorable scene for you, without spoiling it, of course, for the media friends? I'm playing the role of Sergeant Pacala. Ako po yung nag-lead sa rescue operation kay Father Ruel. And yung pinaka-memorable na eksena namin ni Makoy ay yung sumakay po kami ng helicopter. So, ang eksena po ay yung helicopter na nasa ground lang po, tapos green screen. So, sabi ko kay Direk na hindi na lang natin paliparin kasi nakasakay na rin tayo. So, pinalipat po ni Direk Rocket yung helicopter. Sinabi niya mga pilot, tapos yung mga sundalo. So, nasa area na kami. Tapos, nung nakasakay na po kami, kasi sumakay din yung mga cameraman, so yung mga camera nakabuhat. Tapos nilagyan po sila ng harness. Nung lilipad na po kami, sabi ko, asan yung tali namin ni Makoy? Sabi, wala na daw po, ubos na. So, pinalipad po nila yung helicopter, tapos naka-slide na ganyan. Tapos hawak-hawak ko po si Makoy. So, pag nahulog po ako, kasama ko na rin po si Makoy mahulog. Very memorable. Hindi kompleto yung kwento niya. So, kasama mo doon sa helicopter. Siyempre, umiiyak talaga kami noon. Nasa eksena na kami. Nakaganon sa akin si Ibes. Nung umpisa okay pa kasi parang kino-comfort yung character ko. Maya-maya, pahigpit na ng pahigpit. Sabi ko, teka lang, parang wala naman yan sa script. Bakit? So, yun po. Isa yun sa mga memorable. Siya yung na-comfort. So, napagsisihin talaga dito si Direk Rocket. So, since I think almost all of the cast was asked about the, in the name film, Direk Rocket, I know you have the goal of making this film realistic as possible because it's inspired by a true story. So what made you go for like doing those kind of events, especially for the actors, to go to the extreme side, just to be able to let the viewers know yung hirap talaga and to let them feel what the characters felt or what the people, yung totoong tao, felt during those times? Hello po, magandang araw po. When we are doing this film, at very start po, ang usapan po namin ni Direk Cesar is that make it authentic. Kung ano yung totoong pakiramdam ng isang tao, yun yung dapat na maramdaman ng manonood. All throughout the film, yun yung usapan namin with the actors na if we prepare to do your character, dapat alam natin yung research ng bawat characters na meron, nagagampanan ninyo. So, nung ginagawa namin yung pelikula, alam na nila kung ano yung dapat gawin. So, I appreciate all the effort of everyone sa mga artista kasi ginawa po nila yung part nila. Yun yung best experience na para mas madali sa trabaho ng director kung yung mga artista ay sobrang ini-embrace yung character nila. So, yun yung feeling ko na strength ng characters ng everyone dito na nakaupo ngayon. Yun. Thank you, Direk. Sir Alan, I'll just interject, no? Kasi we have here si Gold. And Gold actually played a very vital character because he played as the brother of Father Ruel Gallardo. And it's not an easy role. We have to admit that. So Gold, please share to everybody here your experience when it comes to embodying or portraying the role as the brother of Father Ruel Gallardo. Hi guys, ako po dito si Dong, special child. Direct nga po ba, autism spectrum disorder po ba? Spectrum autism disorder po, direct naman? Ayan po yung role ko dito. So, para sa akin challenging talaga kasi di ko naman po siya na-experience. Di ko po siya nagagawa talaga sa totoong buhay. So, kailangan ko po siyang i-search. Nagtanong din po kay Direk, of course, and sa iba ko po pong kakilala. Then, ayun, chinek ko, inaral ko kung paano yung mga nuances nila, paano sila gumagamit ng emotion sa mga nangyayaring bagay-bagay sa paligid nila. Then, ayun po, para sa akin, ang hirap nung role na yun kasi hindi ko pa siya talaga nagagampanan. Ito pa lang po ata yung first time na gawin ko siya. Sa lahat po ng nagawa ko. Ayun po. Thank you. Thank you so much, Gold. And thank you as well for taking the opportunity to play that very challenging role. Sir Alan, do you have any more follow-up questions?
Hello. Follow-up question na kay Mon. Parang nakita namin sa trailer yung parang kinagat ka. Di ba? Parang may kagat. Kinagat? Sa kamay. Parang gano'n. Si Ken. Yung unang approach ng abducting namin, kinagat ako sa kamay kasi hinihila ko siya. Siyempre, sinampal ko agad. Totoong nakagat mo. Yung mga sampala namin dito, totoo. Dadagdag ko lang din yung kay sa sinasabi ni Mako, yung isa sa mga kinikwento niyang eksena kanina. Hindi siya dura, plema. Totoo. Talagang inipong ko yung plemang yun nung araw na yun. At ipinuga ko sorry. Pero doon ko nakita yung professionalism talaga ni McCoy. Isang one long take yun kinuna namin. At take 1. Kasi mahirap. Oo. Wala na, hindi na namin mauulit pag tinake 2 pa yun. Take 2 ba yun? Dalawa, yes. May closer shot. At yun nga, nakita ko yung mga sampal ko din kay McCoy. Totoo yun, walang daya talaga. Nagsasacrifice siya, talagang tumatama. Definitely, masakit yun. At nakita ko rin yung professionalism ni McCoy dahil the whole day, minsan hindi siya bumabangon doon kung saan siya bumagsak. During the shooting, napakarami namin pinagdaanan, bagyo, napakainit, napakahirap pumunta sa location, nasa bundok kami, nasa gubat kami, napakadulas, may mga ilang nadudulas sa mga kasama namin. Grabe ang giyera scene ng pelikulang ito. Direk, thank you so much sa paggawa ng ganitong klaseng pelikula. Sermon din sadya yun. Sinadya yung may phlegm para mas makabuluhan at mas during that time kasi, hindi ko alam kung parang inuubo na rin ako ng time na yun. Sabi ko, gamitin ko na to kasi ang ganda nito sa eksena. Yung dura kasi sa pelikula, hindi nakikita pagka manipis. Naramdaman ko parang namumuo dito. Sabi ko, at hindi ko sinabi kay Makoy. Pag take, binuga ko talaga. Actually, parang 1 hour na, ayaw pa matanggal eh. Makikita niyo sa pelikula, totoo yan. Sorry, Makoy, sorry. Hindi, actually po, kung nalalaman niyo lang. Kasi sa script, as in ganito lang yung level 2 lang. Hindi ko naman kwento yung detalye. Pero sobrang collaborative ng buong team. Hindi lang sa director, special mention sa Direk Roque, Direk Cesar. Ultimo sa aming mga cast, na nabibigyan kami ng chance na kung ano gusto namin gawin. Nagkataon, bago kami gawin eksena, may naisip na rin ako na pwede namin gawin eh. Yeah. Tapos nagka-connect na kami ni Kuya Mon na, Kuya Mon, gawin kaya natin to. Yun na din pala nasa isip niya. Kasi, siyempre na yun eh, kumbaga pinakalurok ng paano ka idadaw ng isang tao. Kaya, yung Dura, ano lang siya, isa lang siyang flavor sa mga eksena. Ang dami pa nang ginawa sa akin. Anong flavor? Anong flavor? Isa lang siyang part pala. Isa siyang part lang ng eksena na pwede. Hindi, ano rin yun eh, mise-en-scène din yun or representation din na yung karakter kasi ako bilang teroristang Muslim, parang dinuraan ko lang talaga siya. Parang pangyuyurak ng personality niya. So makakatulong yun sa pelikula para mas lalong makita yung ni Father Ruel, yung kanyang sabi nga ni Father, maliban dun sa mga pinagdaanan ni Father Ruel tinuturo niya pa rin sa mga kasamahan niya yung pagpapatawad at pagmamahal sa mga kaaway. Napakaganda talaga ng mensahe ng pelikulang to. Maraming Thank you salamat. Yeah. Thank you as well, Sir Alan, for that. Siyempre, dapat natin pakaabang